mga kasangbahay, kapag diabetes po ang usapan, madalas po blood sugar lang ang binabantayan. Pero alam po ba ninyo na maaari rin itong maapektuhan ang ating mga mata? Unti-unti itong makakasira sa ating paningin. Kaya po, dapat nating maalaman kung paano po maproprotektahan ng mga may diabetes ang kanilang mga mata. That's very important. Pag-usapan po natin yan, kasama po ang isa sa paborito nating doktor, si Dr. Vicente Santos Jr., isang ophthalmologist and retina specialist at ang president ng Fatima University Medical Center. Kaibigan po natin to. Magandang hapon po, Dr. Vic! This is Attorney Dr. Magandang hapon po sa inyong lahat, no? Sa ating taga-pakinig. Doc, umpisa na tayo. I'm with Attorney Gancayco. Umpisa tayo. Kapag diabetes ang pinag-uusapan, madalas ang focus ay blood sugar. Pero, paano naman ito naapektuhan yung ating mata? Ano ang diabetic retinopathy? Doc Vic? Thank you po. Opo. Yung diabetic retinopathy, no, kung hindi po alam ng ating taga-pakinig, yan po ang #1 cause of blindness all over the world, no? So hindi po glaucoma, hindi po cataract, hindi po iba't ibang sakit, kundi ito po, diabetic retinopathy. Ang basic mechanism po nito ay ang pagbagal ng daloy ng dugo sa ugat sa retina. Ang retina ay isang tissue, pelikula sa mata na tumatagap ng ilaw po, no? Bukod pa rito, ang mga ugat ay nagiging marupok at fragile at pwedeng magkaroon ng pagbabara. At pag nagkaroon ng pagbabara, yung oxygenation ng retina ay nako-compromise. At pag nagkaroon ng kompromiso, nagkakaroon ng mas bagong ugat na maaaring pumutok at magdugo at maging sanhi ng retinal detachment. But this takes quite some time. At maganda magkaroon ho ng check-up, no? Kasi ito pong kondisyon na to ay nauuwi minsan sa pagkabulag ng pasyente. Doc, alam niyo naman, wala po kaming background sa medicine, ano? Ang gusto namin pong maintindihan, paano po nakakapinsala ang matagal na mataas na blood sugar sa mga blood vessels sa retina, at bakit po maaaring humantong ito sa pagkawala ng paningin? Actually, earlier you already mentioned na this is going to happen kapag mataas ang high blood sugar. Pero kung pwede po ninyong mas ma-explain pa po sa amin para po lahat po ng mga merong diabetes maintindihan po nila na ganun po ang nangyayari. Opo. Marami pong factor po, no? Ang sabi nga po nila about the retina, it is the microcosm of the entire body. Kung ano man na nakikita sa retina, nangyayari rin po yan sa ibang bahagi ng katawan. So, kita po namin kung ang pasyente ay may alta presyon, kita po namin kung ang pasyente ay walang kontrolo sa kanyang diabetes. Now, how it happens is a combination of vasculopathy. Ibig sabihin po, yung mismong ugat ng taong diabetic ay iba sa ugat ng taong normal. Ang kanilang wall ay marupok at kumbaga host po, no? Host ng garden hose. There are perforations or increased vascular permeability. So, yung pong ugat na nasa retina ay may tagas. So, pag may tagas po, yung mga red blood cells or dugo ay lumalabas po dun sa ugat. Yung mga protina na nandun po sa blood ay lumalabas din po. Ngayon, ito ay pwedeng maipon dun sa pinaka-sentro ng paningin ng tao, yung macula, at mag-cause po ng edema. So yan po, lumalabo po ang pagtingin ng pasyente just on macular edema alone, no? Pero ang pinakasanhi po ay yung tinatawag na ischemia, because the blood is not normal and the blood vessels are not normal. The end result, yung po tinatawag na ischemia or lack of oxygen. Pag meron po lack of oxygen dun sa retina, the body reacts, and the body reacts by producing new vessels that are not of the same quality as the normal vessels. So itong mga new vessels na to, ito po ay mas madaling masira, marupok. At
pagka ganon, tumatagas po ang dugo doon mismo sa hollow ng mata, yung tinatawag na vitreous cavity. At the same time, new vessel formation also produces new fibers or new membranes which pull on the retina and cause retinal detachment. At pag tumagal-tagal, nagkakaroon po ng mga mag-uugat doon din po sa harapan ng mata at nagiging sanhi rin po ng tinatawag na neovascular glaucoma. So ito po ay perfect storm, no? Like the storm that we're having this afternoon. When all of this happens, the end result is really, really bad. Ang ganda ng comparison ni Doc, ano po. Okay, Attorney Dot, sundan ko agad ng tanong. May mga symptoms ba, Doc, itong diabetic retinopathy sa early stages? O posible bang ma-damage na sa mata kahit na malinaw pa ang paningin? Totoo po yan, no? Kasi ilang beses na po tinanong sa akin kung anong magagawa po ng tao may diabetes. Ang pinakamagandang magawa po nila ay magpa-check up sa ophthalmologist. Kasi po, almost 80 to 90% of patients who are newly diagnosed have no symptoms. So in other words, pupunta ho sila sa optometry or optical shop, they most probably have a correctable vision of 20/20. But that doesn't mean they are normal. Kasi nga po, posible po, although parang counterintuitive po, no? Posible po na 20/20 ang paningin, pero actually proliferative na po at ilang buwan na lang, maaari na pong mabulag yung pasyente. I've had so many patients like this na po, no? Kampante dahil nakakakita pa po ng malinaw. Pero hindi nila alam, yung mga ugat na marurupok ay nagkalat na po dun sa retina nila. So the only way to do it is to have ang tinatawag po na fundus examination or fundus photograph. Napipicturean ho namin yung mismong retina. Napapakita ho namin sa pasyente na, oy, ito ho ay normal, ito po ang mata nyo, abnormal po siya, no? Kita nyo may dugo, may pula, may dilaw, may sapot, and so on and so forth. Pag nasabi po namin yan, minsan yung pasyente, well, more or less nagbabagong buhay po, no? Nagiging mas maingat po sila sa kanilang pagkonsumo ng calories at sugar. So, in effect, having an eye checkup is the best that we can do for patients who have been diagnosed with diabetes. Okay. Having eye check-up, Okay. Attorney Dot. Ayan. That's very important. Thank you, Doc Yes. Vic. Attorney Dot, go please. Thank you. Okay. Yeah. Doc, earlier you said na the best thing to do is to go to an ophthalmologist. But if, for instance, I am one person who has been diagnosed already that I have diabetes, pero it's just, mild lang or starting pa lang, how would I know? What are the warning signs na dapat na akong tumakbo sa'yo, Doc? Isang ophthalmologist. Sige po. One of the earliest signs of diabetes, no, especially sa eyes po, no, mga ocular symptoms, yun po fluctuating vision. Yun po halimbawa, Monday I can see 20/20, Wednesday I'm seeing 20/30. Nagpa-fluctuate po siya, no? And it's a function of two things. One is dry eyes, natutuyo kasi mas prone po ang taong diabetes, may diabetes sa dry eyes or dehydration. Pangalawa po, pag mataas po yung blood sugar, the lens and other ocular tissues absorb, no, through osmosis more fluid. At ang end result po dyan, nag-iba po ang refraction ng pasyente. So pag yan po ay nangyari, pakita nyo pabago-bago, minsan malinaw, minsan malabo, it's now time to have an eye checkup. And unang-unang kong titignan ng ophthalmologist, yung pong retina. Yan po, nakikita nyo po, no, sa ating TV po, no? The retina is the back portion of the eye. So hindi po siya available for examination sa optometrist, no, unless they have a fundus camera in their clinic. No? At ang mga present modern cameras ngayon, kahit maliit po yung pupil, nakikita na ho yung buong retina. And that's the system we have at Fatima University Medical Center. So minsan hindi ho na kailangan i-dilate. Yung pag-dilate po, yun po ang pagpalaki ho ng ninyo ng mata at
minsan ayaw ng pasyente ho yun na nakasilaw at yung pagkasilaw nila will last for 6 to 8 hours. With the new equipment, kahit hindi na po i-dilate, makikita na rin po ang mga condition sa retina. Sino yung mas mataas na risk na magkaroon ng diabetic retinopathy? There's a correlative study na ang taong poor blood sugar control are also the ones who are at risk of having a more violent progression of diabetic retinopathy. Kung hindi ho nyo nakokontrol ang blood sugar at meron ho kayong comorbidity sa tinatawag na aside from having diabetes, you're also obese, you also have hypertension, you also have high cholesterol. Lahat po yan point towards a rapid progression of diabetes. Ang isa rin pong mas maaga magkakaroon ng diabetic retinopathy, yun pong tinatawag na type 1, which is insulin-dependent or juvenile. Sa pagkabata po, na-inherit na po nila ang pagiging insufficient ng kanilang natural insulin. Kaya nangangailangan na po sila ng insulin. So yung mga type 1 diabetic ay mas nanganganib na magkaroon ng mas progressive na diabetic retinopathy. Yan. Thank you for that. Ito, Doc Vic, Attorney Dot, naku po. Yan. Nako. Alam mo, talagang i-share ko to sa mga kaibigan ko. Napaka-importante nito. Okay, Doc, ang tanong ko ito, kung maayos naman po yung paningin po, let's say ako, perfect pa naman yung nakikita ko, nagbabasa ako na mabuti, nakakita ako sa malayo na mabuti, wala naman akong nararamdamang problema sa mata, kailangan po ba na magpa-regular eye examination pa rin po ako? Dahil meron po akong diabetes. At gaano po ito kadalas dapat gawin? Opo. As I have said earlier, the vision, the acuity of vision correlates very poorly among the early types of diabetic retinopathy. So umpisa, maganda pero maaring malala. Pero sa kahulihan, no? Yung malalang retinopathy, malala na rin yung vision. So it doesn't correlate well. Ang ibig pong sabihin niyan, maaring lumalala na yung retina at hindi napapansin ng pasyente. At it's only through an actual visualization of the retina at tulad po ng ibang mga diagnostic procedures tulad ng tinatawag na fluorescein angiogram. The fluorescein angiogram is a test where a dye is injected into the vein, tapos kinukuha na namin ng picture that yung hindi ho readily visible, no, with the naked eye, nakikita ho through the angiogram, yung state ng diabetic retinopathy. At isa pa hong test dyan, yung po tinatawag na OCT, o optical coherence tomogram, which will tell us the thickness of the macula para malaman kung talaga nagsisimula na po, no, ang mga problema sanhi ng diabetic retinopathy. So I guess to answer that question, hindi po basihan na malinaw ang nakikita para sabihin wala na ho kayong problema. So, that being said, ano po ang tamang gawin? Dapat po, pag na-diagnose ho kayo, mag-fundus photo ho tayo para ma-check natin. Yun po tinatawag na baseline. And then you can have that fundus photo once a year. Once a year lang po, para masundan. The moment that we see diabetic retinopathy changes like hemorrhages, microaneurysms, it's time to have an angiogram already. So pag nagkaroon ng angiogram, mas madali namin po malalaman yung pong degree of diabetic retinopathy. So meron pong kaming sinusundan na parang protocol kung kailan at kailan ng mas madaling panahon o para mahuli, no? So sa umpisa, it's just good to have a baseline fundus photo, even if you're feeling normal. Pero kung nagsisimula na ho yung problema, mas madalas na po ang check-up. So I think a good rule of thumb is once a year. Once a year, once you are diagnosed, magpa-check up po tayo. Oh, Miss Annie, ano ba naman ang once a year? That's correct. Kung ang kapalit naman nun ay yung eyesight mo ay maganda, hindi ka That's correct. magiging blind. So, That's Miss Annie, napaka-importante talagang mapanood ito ng Yes. mga kakilala natin at mga nakikinig po sa atin ngayon at nanonood sa atin. You have to have a checkup at least once a year of your eyes. You go to an ophthalmologist
if you are diagnosed with diabetes. Kapag na-diagnose na po, Doc Vic, na may diabetic retinopathy, ano-ano yung mga available na treatments? Depende sa stage o severity po ng kondisyon, Doc Vic? Apo. Thank you po. Depende sa state or severity ho ng condition po, no? Offhand, kung meron pong nakitang changes, the best way to manage diabetic retinopathy is to control the blood sugar. So pag nakita na po natin, no, and a lifestyle change, pag nakita na po natin na meron na pong hemorrhages sa microaneurysm, we advise the patient to have the ideal body weight, the ideal blood sugar control, and to watch their diet, no, na bawasan yung mga cholesterol and fats para naman po ma-maintain ang good flow ng blood dun sa retina. Okay? Kung sakasakali po, no, pantulong, meron pong tinatawag na supplements, no, like calcium dobesilate and alalipoic acid na pampaganda ho ng blood flow dun sa retina. Assuming po, no, na meron na pong mga changes at nandun na po yung mga new vessels, the other way of treating it is by doing a laser procedure. Tinitreat po ng laser yung parts of the retina para mabawasan po yung oxygen demand ng retina. Okay? And another one is an injection of a drug called anti-VEGF. Yung anti-VEGF po is an acronym for vascular endothelial growth factor. Ito po ang nare-release ng katawan as a reaction to ischemia na nagkukos po ng mga blood vessels na bago na marupok at madali magdugo. No? So yan po ang mga treatment. In case na mahuli po tayo at naabutan na po ng vitreous hemorrhage or retinal detachment, the doctor has no choice but to do a vitrectomy surgery. Yun po ay isang operasyon na tatanggalin po yung dugo, i-cauterize po yung mga blood vessels at dadagdagan po ng mga laser para masalba ang vision ng pasyente. For instance, meron pong isang pasyente na already diagnosed with diabetic retinopathy. Nagpunta po sa inyo. And of course, nakita po ninyo na itong pasyente na to talagang merong diabetic retinopathy. Kapag po ba nagpagamot sa inyo, pwede po bang mag-improve ang kanyang condition or at least ma-maintain at hindi na maging malala yung kanyang diabetic retinopathy? Importante po, it's a very good question po, no? So ang tanong ay, can we control it? The answer is yes, we can control it. We can maintain it up to a point na maaring hindi na mabulag yung pasyente. Pero kung ang tanong po, no? Ang tanong po ay, makukure ba? Ay gagaling po ba ang pasyente sa pagkakaroon ng diabetic retinopathy? Ang sagot po dyan ay hindi. Kasi po, ang diabetic retinopathy, hindi ho siya na-cure once and for all. Para ho siyang cancer or some other disease po, no? So in other words, we can control it temporarily, but we cannot control it or cure it once and for all. Kasi nga po, at least as of this time, wala pa po akong alam na gamot na iti-take ng pasyente na forever na pong mawawala ang kanyang diabetes. Maaaring ma-control nyo to the level of a normal blood sugar, but once a diabetic, always a diabetic. And once a diabetic, you're always at risk for the complications of diabetes, of which diabetic retinopathy is just one of them. Pwede pa rin po siya magkaroon ng kidney failure or cardiac arrest and or a stroke. All of these are within the risk profile of a patient who has diabetes. So ingat-ingat po, no? The best way is to avoid it. And if you can avoid it at a young age, no? Gawin po natin, no? Kasi meron naman pong pag-aaral na pag pre-diabetic, maaaring hindi magtuloy into diabetes, no? Diyan na po pumapasok yung aggressive blood sugar control or ano po, no? Tsaka yung mga bagong gamot po ngayon, no? That can actually help us lose weight and control the blood sugar, no? So yan po ang ating magagawa para sa ating sarili. Ang ganda ng sinabi ni Doc kasi alam mo, Miss Annie, sa totoo lang may mga kakilala ko ng mga pre-diabetic.
Oh, nako, sige, pre-diabetic pa lang naman daw sila. So kain pa rin ang kain, ng matatamis, umiinom ng soft drinks na alam naman nilang masama. Ayan, pakinggan po ninyo. Kapag natuloy po yan sa diabetes, ang dami ng pwede ninyo maging sakit, which includes retinopathy, diabetic retinopathy, cardiac arrest. Ano pa yung isang sinabi ni Doc kanina? Kidney failure. So Yeah. please, kung pre-diabetic po kayo, gawa na po ninyo ng paraan na ma-avoid po ninyo na matuloy sa diabetes. Miss Annie? Okay. Thank you very much. Ganun pa yun ni Attorney Doc kasi yung mother niya, Doc Vic, is already 103 years old. Ayan, okay. Ayan. Doc Vic. 104 na. Yeah, 104 na, Doc Vic, yung mother niya. Malapit Ayan. na. Okay. Walang sakit Ayan. Walang sakit. Ayan, walang sakit. Doc Vic, sa lahat ng mga nanonood dito sa Serbisyong Bayanihan, ano po, mayroon nanonood sa TV, sa radyo, maging sa social media. Ano yung mensahe niyo po sa lahat ng mga may diabetes tungkol sa kanilang mga mata? Go ahead po, Doc Vic. Thank you po. Gaya po ng sinabi ko ho, no? And I'm speaking not just for myself or all the other eye doctors who have eye centers and all that. Para po sa lahat to, no? Pag halimbawa po tingin nyo o meron kayong kamag-anak na may diabetes, magpa-check po kayo sa nearest ophthalmologist na meron po kayo, no? Na meron po sa lugar nyo. At kung maiiwasan nyo na huwag maging diabetic, do that. Kasi malaki po ang magagawa nyo para sa sarili nyo and for all the other expenses and all the other problems that diabetes holds for you in your adult age. No? So kung bata pa at hindi kayo diabetic, please try your best not to have diabetes. Yun lang po ang masasabi ko. Ayun, Miss Annie. Talaga naman. Lagi natin sinasabi yan, Doc. Well, napakahusay po ninyo. Pero ayan, reminder po ni Doc, 1 ounce of prevention, maliit lang po yun, is better than a pound of cure. In this case, kapag nagka-diabetes kayo, wala nang cure. Kaya, yeah, let's prevent ourselves from having diabetes. Doc, you know, you are so good and idol ka naming lahat. Maraming salamat po for giving us time this afternoon. Thank you very much, Dr. Vicente Santos Jr., an ophthalmologist and retina specialist, and of course, the president of the Fatima University Medical Center. Thank you very much from the bottom of our hearts. Maraming salamat po. Thank you for this opportunity. If you liked or learned from this video, please click subscribe.